Ayan. Hello mga kaibigan, isang magandang araw po muli sa ating lahat. Kumusta po kayo mga taga Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat na makakapanood po ng video reaction na ito. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at ligtas anumang kapahamakan. Napapanahon ngayon mga kaibigan at mainit ang mga usapin dito sa social media, lalo na dito sa YouTube at saka sa Facebook, itong tungkol dito sa age of sexual consent. Ano ba talaga ang dapat? 16 ba o 18? At dahil nalaman natin mga kaibigan, no, na walang batas na nagsasaad kung ano yung edad ng pwede kang magbigay ng consent sa sexual act, ay syempre dito sa batas natin. Sa pangunguna ni Atty. Libayan, paninindigan pa rin natin. At naniniwala tayo na 18 ang edad na pwede kang magbigay ng consent sa sexual act. Dito, sa vlog na ito, nais ko na pag-usapan natin, mga kaibigan, itong isang video, no? 5 days ago, na isang batang ina. 12 anyos siya, mga kaibigan, na meron ng anak. Nakakaawa. Nakakaawa ang kalagayan ng mga ganitong kabataan. Di ba nga lagi kong sinasabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Di ba? Kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngayon, kung ang kabataan ang pag-asa ng bayan, paano ninyo naaatim na ipagkala na ang age of sexual consent ay 16, gayong wala namang palang batas na nagsasaad? No? Tungkol dito. So, syempre, nakakaawa ang mga kabataan kapag pinaniwalaan ito. Diba? Pakinggan muna natin mga kaibigan ang video na ito. Anyway, may nagpasa po sa akin ng video na ito. Ito ay galing kay Batcha TV. Meron siyang 20,700 subscribers. At may pamagat ito na part 1, 12 anyos na bata. May anak na. Kalunos-lunos ang kalagayan. Anyway, para kasing ano to eh. No? Poverty porn na rin ang labas nito kasi nagbibilang siya ng pera, mabigyan yung mga, para bigyan yung mga nabivideohan niya. At isa na ho dito, itong batang ina na ito. Anyway, gusto ko lamang na gawing example ito sa mga ipinaglalaban ng ampalayagang tungkol sa age of sexual consent. Maawa naman kayo sa mga kabataan natin. Diba? Maawa naman kayo kung ganito ang kakalabasan ng karamihan, halimbawa, ng mga kabataan natin kung paniwalaan kayo. Alam naman ninyo na ang mga kabataan pagdating sa mga edad na ganito ay mapusok sila. Lalo na sa 16 anyos. Mapusok sila at hindi nila naiisip pa yung mga ganitong mangyayari kung sakaling sila ay magkaroon ng anak sa murang edad. Ano ang kanilang magiging kalagayan? Di ba? Ito. Be, ikaw si Diday? Kanina pa kita hinahanap eh. Anong ginagawa mo dito? Dito po na nagdidiskarte lang po. Dito? Opo. Saan ka nakatira ba? Dito lang po, wala po kasi kami bahay eh. Ano mo daw kapatid mo? Anak ko po. Anak mo, ilang taong ka na ba? 13 po. Hala. Tapos bakit dito kayo natutulog? Wala po kasi po kami bahay. Kasi ang hinahanap kita kanina pa. Ngayon nagpunta ako sa mga 7-Eleven, hindi kita mahanap. May nakapagturo sa akin na nandito ka nga daw. Ilang ba na yung baby mo? 6 months po. 6 na buwan? Opo. Paano ba yung natutulog? Nasaan ba mga magulang mo? Nanay ko po, sa Cotabato City po. Anong dinedede ng anak mo? Sa akin po. Grabe. Paano kayo nakakatiis dito? Tapos eto yun. Higaan po ng anak ko po. Eto, dito mo na lang siya pinapahiga. Oh, bakit tayo umuwi sa inyo? Wala kayong bahay? May bahay po sila kami po. Yung mga sariling pamilya din po sila. Naiyak na yung anak mo, baka tikim na siya. Paano nakakatulog dito ang anak mo ng maayos? Maingay.
Minsan po, ginagala-gala ko po pag naiyak. Sa mura mong edad, B, napakabata mo pa. Paano mo kinakaya na may baby ka na? Nahirapan po. Ha? Nahirapan po kami pag wala po kami hanap buhay. Tapos ganito lang po yung pinagkakaroon. Nang hihingi-hingi ka na lang. Ano yun, lagi araw-araw? Opo, dito po kami. Kung saan-saan ka dito napunta. Baka nagugutom na siya, B. Grabe. Ilang taon ka na nga ulit? 13 po. Ano bang tunay mong pangalan? Divine po. Divine. Toledo po. Divine Toledo. Ayaw mo siya, B. Nagugutom na siguro siya. So yan. Ang palagang, panoorin ninyo. Panoorin ninyo ang magiging sitwasyon ng kabataan natin kapag ganito na. Diba? Physical AJ. Ito, 12 anyos ho. Nung nanganak siya at ngayon ay 13 na siya. Kawawa. Nasa kalye kasama yung anak niya. Gabing-gabi. Gabing-gabi nasa kalye. Tapos magrereklamo ang ating mga kababayan na napakarami na ng populasyon sa ating bayan. Itong mga ganitong sitwasyon nakakaawa. Paano kung ang mga kabataan na pag-asa ng bayan ganito ang mangyari? Diba? Nang dahil ba sa mga ganito, kaya nahihiya kayo na pag-usapan ang pinanalunan, ang napalalunan ninyo? Na age of sexual consent. 16. 16, labo-labo na, pwede na. Ayon sa inyo. Pwede na magbigay ng consent. Age of sexual consent. Sexual act. Ang isang 16 anyos. Gayong wala namang palang batas na nagsasaad tungkol dito. Walang specific law na nagsasabi na 16 anyos ang pwede nang makapagbigay ng consent, ng sexual consent. Anong mangyayari sa bayan natin? At dahil dito, sa debate na nangyari na ito, kung ano ba talaga ang age of sexual consent, nakita nating lahat kung sino ang concern para sa mga kabataan natin na pag-asa ng bayan. Kitang-kita sa mga ipinaglalaban ni Atty. Libayan kung gaano siya ka-concern sa bayan natin. Lalo na sa kabataan natin. Kabataan na pag-asa ng bayan. Huwag ninyong i-encourage sa mga maling dapat na paniwalaan o sa mga maling paniniwala. At dapat talaga 18 anyos. Kasi kahit papaano yung 18, pwede na siyang, nasa legal age na siya. Pwede na siyang bumili ng mga contraceptives. At kahit na papaano matured na yung isip niya. Ikumpara sa 16 anyos. Di ba? Nakakaawa ang ating kabataan kung hindi natin sila poprotektahan. So sana, maliwanagan ang ating kaisipan. No? Huwag lang dahil sa galit kayo kay Atty. Libayan, gusto ninyo siyang sirain o siraan dito sa social media. Kaya nagagawa ninyo yan. At hindi pwede na hindi pag-uusapan ang tungkol dito sa age of sexual consent. Kahit araw-arawin ng ibang mga vloggers o namin dito, ang tungkol dito sa age of sexual consent, kung ang paniniwala namin ay 18, wala na kayong pakialam dyan. Kahit pa nanalo kayo sa debate. Dahil ang debate naman na yan na nangyari ay hindi naman yan ang desisyon mula sa Korte Suprema. Nanalo lang kayo sa debate. Diba? Debate lang yun. Hindi yun pagkapanalo ng isang kataas-taasan. So, yan lang mga kaibigan. Ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay.